Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2331 hanggang Kabanata 2340. Kabanata 2331. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay sumabog sa harap ng katawan ni Yehan, nakakasilaw at nakakaakit sa mga tumitingin. Ngunit sa harap ng nakamandag na pinakamatinding galaw ng espada ni Suyeking, biglang umusli ang mga palad ni Yehan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang laman at butong mga kamay, sinalubong niya ang ataking iyon. Ding! 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 Sunod-sunod na apoy ang kumislap sa pagitan nila, at ang mga mata ng mga nakapaligid ay napuno ng hilakbot. Ang katawan ni Yehan ay napakatibay, kaya nitong direktang salubungin ang sandata ni Suyeking. Noong panahon ng kanyang pag-eensayo sa mundo ng Xuanman, ang Tungtian Formation at Mad Saint War body ni Yehan ay malaki ang iniunlad. Kaya kahit ang isang semi-holy weapon ay hindi na ganoon kapanganib para sa kanya. Swish! Napakadelikado ng banggaan. Ang manipis na espada ni Suyeking ay biglang nagbago, naging daan-daang anino ng espada. Nababalutan si Yehan ng mga ito na hindi na malaman kung alin ang tao at alin ang espada. Ang espiritong ahas ay bumabalot. Sa isang iglap, ang mga anino ng espada ay parang sandaang matalim na talam. Ang manipis na espada sa kamay ni Suyeking ay yumuko, na parang isang buhay na ahas. Ang matulis nitong dulo ay umikot sa balikat ni Yehan at mabilis na tumarak patungo sa batok niya. Unang beses nakita ni Yehan ang ganitong pambihirang estilo ng espada mula sa kabataang henerasyon. Ngunit para kay Yehan, gaano man katalino o kahusay ang galaw, ito'y mga palabas lamang. Nang halos bumao ng talam sa batok niya, biglang kumapit ang dalawang daliri ni Yehan sa espada ni Suyeking, na parang may sariling mga mata, at pinigilan ito, hindi na makausad pa ang kalaban. Maganda ang espada mo, pero sayang, maling kalaban ang napili mo. Malamig ang ekspresyon ni Yehan. Nang manginig ang kanyang palad, ang kurbadang talam ay parang nagkaroon ng nakamamanghang pagbalik. Nang binitiwan ito ni Yehan, si Suyeking ay agad na napaatras ng ilang hakbang, at namula ang mukha. Ngayon, ako naman. Sa isang iglap, biglang sumugod si Yehan. Ang kanyang nakamamatay na kamao ay tumama kay Suyeking nakakabawi pa lang. Nagulat si Suyeking, agad niyang itinaas ang kanyang rapier sa harap ng dibdib upang harangin ito. Boom! Puff! Puff! Ang kamaong parang bundok ay tumama sa rapier, agad itong nabali at lumiko, bago pa tuluyang dumiretso sa dibdib ni Suyeking. Sunod-sunod na bumuga ng dugo ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Suyeking ay durog ang kanyang mga laman loob sa suntok ni Yehan. Ang kanyang katawan ay itinapon pa atras ng malayo, halos mapunit ang katawan niya. Tumakas. Ang kaisipang ito'y biglang sumilay sa isipan ni Suyeking. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, dali-dali siyang tumakas sa kawalan. Ang kalaban niya ngayon ay napakalakas, at malinaw na sinadya nitong akitin sila para lamang mamatay. Nakita ito ng mga batang master mula sa tatlong kampo. Nanlaki ang kanilang mga mata at umatras ang kanilang loob. Hindi ba't malinaw na si Yehan ay ginamit silang parang mga biktima lamang? Sayang. Napabuntong hininga si Yehan habang pinagmamasdan ang pagtakas ni Suyeking. Mayroon itong 500 puntos, ngunit ang iba, sa isang iglap, nang itutok ni Yehan ang kanyang tingin sa mga batang master ng tatlong kampo, ramdam agad nila ang nakakakilabot na pamatay na aura na binalot sa kanila. Ngayon, kayo naman. Pagkasabi niyon, muling sumugod si Yehan. Ang kanyang katawan ay parang kidlat, at ang kanyang itim na bakal na pamalo ay parang sibat na nagwawalis sa mundo. Sa isang hampas lang, 12-12 halimaw na master ang agad na napatay. Tumakbo tayo. Nang makita ang binatang parang Diyos ng kamatayan, lubos na natakot ang mga master mula sa tatlong kampo at sabay-sabay na lumipad palayo. Ngunit hindi tumigil ang mabagsik at malupit na pag-atake. Masyadong mabilis si Yehan, halos wala ng oras ang mga ito para makaligtas. Sa sandaling iyon, sa kalangitan ay naganap ang labanan kung saan iisang tao ang humahabol at pumapatay ng mahigit 100 katao. Bawat segundo, may ilang batang halimaw na master na bumabagsak. At ang buong digmaan ay ganap ng pinaghaharian ng binatang iyon na tila isang tunay na Diyos ng kamatayan. Kabanata 2332.
Sa kabisera ng kaharian, maraming tao ang namangha sa nasaksihan nilang eksena. Ang binatang iyon na isa lamang Demon Lord ng 4 na tribulation ay napakakilabot. Sa buong larangan ng labanan, ang ugong ng pagpatay ay tumagal ng halos kalahating minuto bago tuluyang natigil. Muli na namang nag-isa si Yehan sa pagmasaker ng daan-daang mandirigma mula sa 3 kampo. Sa bawat isa na pinapatay niya, ang numero sa ibabaw ng kanyang ulo ay patuloy na kumikislap at nagbabago. Sa sandaling ito, ang bilang sa ulo ni Yehan ay lumampas na sa 700, tumaas ng higit sa 300 puntos. Sa kalawakan, tumigil si Yehan, at ang natira sa 3 kampo ay iilan na lamang na nakatakas. Ang pagpatay na ito ay nagbigay kay Yehan ng napakalaking ani. Sino ba ang anak na ito? Sa antas ng 4 na tribulation, bakit napakabaliw ng kanyang lakas sa pakikipaglaban? Hindi nakapagtataka na mayroon siyang 400 puntos noon at naglakas loob pang gamitin ang sarili bilang pain. Malinaw na nilalabas niya ang mga ahas mula sa kanilang lungga para agawin ang puntos. Ang lakas ng 4 na tribulation Demon Lord na ito ay tunay na nakakapangilabot. Kahit ang isang dalubhasa gaya ni Suyeking ay walang laban sa kanya. Kung hindi lamang tumakas si Suyeking kanina, tiyak na patay na siya sa mga kamay ni Yehan ngayon. Sa kabisera, habang tinitingnan ang binatang parang Diyos ng pagpatay, maraming tinging puno ng pagkagulat ang lumitaw. Ang lakas ni Yehan, ang itim na kabayo ng labanan, ay hindi nakapanipaniwala para sa lahat ng nakasaksi. Sa oras na iyon, lubos nang nalampasan ni Yehan ang antas ni Suyeking. Kayanan niyang makipagsabayan sa mga Panginoon ng pamilyang Maharlika ng Peacock. Si kapatid na Hanye ay tunay na kahanga-hanga sa digmaan. Ang labanan ng 10,000 lahi ang magiging entablado ng kanyang pag-angat. Ngayon pa lamang ay nagliliwanag na siya, at sa darating na panahon, buong ligaw na lupa ay maririnig ang kanyang pangalan. Sa lungsod, sina Leiyu at ang iba pa ay nakatingin kay Yehan sa loob ng Yaoyu Secret Realm, at puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Umaasa sila na sisikat si Yehan sa labanan ng 10,000 lahi. Para sa kanila, ang isang henyo gaya ni Yehan ay nararapat maging tanyag at maalala sa buong mundo. Napakabangis ng batang ito, muntik ko nang hindi makita ang kanyang halaga. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng isang 4 na tribulation demon venerable na may ganitong kakaibang lakas sa labanan. Sa banal na bundok ng pamilyang Maharlika ng Peacock, nasaksihan din ng mga malalakas na kasapi ang nakakagulat na lakas ni Yehan. Ang pagkatalo niya kay Suyeking at pagsupil sa mga Panginoon ng 3 kampo ay hindi maliit na bagay para sa kanila. Ngunit, ang katotohanan na siya ay isang 4 na tribulation demon venerable lamang, ay ginawang higit na kahindek-hindek ang tala na iyon. Sa sandaling iyon, nakatuon ang tingin ng mataas na pari kay Yehan. Ang kanyang kakaibang mga mata ay nagliliwanag, worry by sinusubukan niyang silipin ang lihim na kalagayan ng Yaoyu upang mabatid ang buong katauhan ni Yehan. Mataas na pari, ano ang palagay mo tungkol dito? Tanong ni Haring Ming ng kalmado ngunit may pag-amin sa kanyang puso na ang binatang ito ay kahanga-hanga. Sa narinig, inalis ng mataas na pari ang kanyang tingin at nagsabi. Panginoong Ming, tila natagpuan ko na siya. Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ni Haring Daming habang patuloy na nakatitig kay Yehan. Hindi kaya, siya ang sinasabi mong pinuno ng puwersa ng halimaw. Sabi ng mataas na pari. Haring Ming, mahigit 10,000 kabataang Panginoon ang kasali sa labanang ito. Marami ang kakaiba, ngunit siya lamang ang maituturing na itim na kabayo na hindi maaaring maliitin. Gayunman, wala pa akong ibang nakikita sa kanya. Siguro, kapag siya'y umangat, doon natin malalaman ang tunay na resulta. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat ng makapangyarihang kasapi ng pamilyang Maharlika ng Peacock at hindi nila maiwasang patuloy na titigan si Yehan. Ang puwersang ito na nahulaan ng mataas na pari ay tiyak na pambihira, at ang kanyang magiging kinabukasan ay hindi masukat. Kung magiging mabuti o masama ang epekto nito sa kanilang pamilya ay hindi pa tiyak. Gayunman, ang paglitaw ng ganitong puwersa sa kabisera ay nag-udyok sa pamilyang Maharlika ng Peacock na mag-ingat. Ito rin ang dahilan kung bakit dumalo mismo si Haring Daming upang saksihan ang labanan ng 10,000 lahi. Puwersa ng halimaw, nais kong makita kung anong uri ng lakas ang lilito sa ligaw na lupa. Kumislap ang mga mata ni Haring Daming habang ang kanyang titig kay Yehan ay nagtataglay ng mahiwagang kalooban at hindi mabasang hiwaga. Sa loob ng Yaoyu Secret Realm, nagpatuloy si Yehan sa paggamit ng parehong paraan, pang-akit ng mga biktima. Sa ngayon, ang kanyang puntos ay pumalo na sa 700. Kung papalarin, isang laban na lamang ang kakailanganin niya upang umabot sa 1,000 puntos. Sa puntong ito, wala nang nagdududa sa kanyang lakas.
Bagamat napakasoong ng kanyang pamamaraan, hindi maitikaila na siya ang pinakamabilis na makakaabot ng 1,000 puntos. Isang labanan lang, at tumaas agad ng mahigit 300 puntos ang score niya. Sino kaya ang susunod na mahuhuli at magiging biktima niya? Sa lakas ng taong ito, tiyak na magiging matindi ang laban kapag siya'y lumitaw. Kung magpapatuloy ito, malapit na siyang umabot sa 1,000 puntos. Maliban na lang kung may mangyaring hindi inaasahan, tiyak na makakapasok siya sa susunod na yugto. Patuloy na nag-aalab ang sigla sa kabisera. Sa puntong ito, isa-isa nang lumilitaw ang mga tunay na makapangyarihang kabataang Panginoon ng iba't ibang lahi. Maliban sa pinakamahuhusay mula sa pamilyang Maharlika ng Peacock at Kabisera, may mga henyo rin mula sa libu-libong lahi sa ligaw na lupa na nagpakita ng pambihirang lakas. Bigla na lamang, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kalangitan sa loob ng Yaoyu Secret Realm. Ang sinag na iyon ay parang nagliliyab na araw, nakasisilaw at nakamamangha. Kabanata 2333. Nang makita ito, halos lahat ng may-ari ng daan-daang milyong mga mata sa kabisera ay napatingin sa lugar kung saan sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Hoy! May nakakuha na ng 1,000 puntos, at siya ay ang ikatlong prinsesa ng pamilyang Maharlika ng Peacock. Sa kinaroroonan ng nakakasilaw na liwanag, lumitaw ang isang babaeng may napakalakas na presensya, maganda ang anyo at may koro ng phoenix sa ulo. Ang kanyang puntos ay kakalampas lamang sa 1,000. Unti-unti siyang naglalaho mula sa lihim na kaharian. Gaya ng inaasahan mula sa ikatlong prinsesa ng pamilyang Maharlika ng Peacock, sa libo-libong kalahok, siya ang unang nakalampas. Mukhang mas lalo nang mapapahirapan ang malalakas sa loob ng Yaoyu Secret Realm. Kapag may nakalusot na isa, tiyak na susunod ang iba. Haring Ming? Kung sa lakas lang, sa lahat ng kalahok, walang makakatalo sa ikatlong prinsesa. Ngayon na siya ang unang nakalampas, malamang ang susunod ay ang ika-4 na anak. Tama. Ang puntos ng ika-4 na anak ay nasa 950, pangalawa sa talaan, kasunod ang ika-7 anak. Ang tatlong ito ang tiyak na mauuna bago ang lahat. Nang makita nilang matagumpay na nakalampas si Alzishuan, ang lahat ng makapangyarihang kasapi ng pamilyang Maharlika ng Peacock sa banal na bundok ay napangiti. Ang henyo ng kanilang pamilya ang unang nakatawid, patunay ng kanilang lakas. Ngumiti rin si Haring Daming at nagsabi, kung sa lakas, walang kapantay ang batang si Zishuan sa lahat ng kalahok. Ngunit sa talento at pangunawa, ang ika-7 pa rin ang tunay na una. Sa narinig, napakunot noo ang mataas na pari. Hindi niya pinabulaanan ang sinabi ni Haring Daming, ngunit ang tinatawag na puwersa ng halimaw ay napakalakas. Kahit siya, hindi makapangahas magsalita ng walang basehan. Iyon ang pinakamalaking variable sa mundong ito. May nakatawid na sa Yaoyu Secret Realm. Sa mga sandaling iyon, lahat ng kalahok sa loob ng Yaoyu Secret Realm ay nakakita rin sa liwanag na bumute sa kalangitan. Ang liwanag na iyon ay nagbigay ng bigat at tensyon sa kanilang mga puso. Mga kasama, kailangan na nating magsikap. Mayroon ang nakatawid. Ang susunod na laban para sa puntos ay magiging mas madyugo. Tandaan, tanging ang 100 katao na makakakuha ng 1,000 puntos ang makakatawid. Huwag tayong madapa sa maling pagkakataon. Sa isang bahagi ng kalawakan, isang hukbo ng 100 mandirigma ang tumingin sa liwanag. Sila ay malamig ang mga mata, at walang iba kundi sina Yu Chongdo at ang kanyang grupo. Dapat banggitin na sina Ling Xiao at Ji Hongling ay nakipagsanib sa kanya, kaya ang kanilang koponan ang pinakamalakas sa buong Yaoyu Secret Realm. Ang bilis niyang nakatawid. Malamang mula siya sa pamilyang Maharlika ng Peacock. Sa kabilang panig, kalmado lamang ang ekspresyon ni Yu Ziying na mayroon ng higit sa 800 puntos. Hindi ko alam kung sino mula sa pamilyang Peacock, pero malamang si Ao Zishuan ang may pinakamalaking tsansa. Sabi ni Guman, habang nakatingala sa kalangitan, laging nag-aapoy ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Sayang, naunahan na tayo sa unang pwesto. Pero ayos lang. Sa 10 nangungunang mandirigma, tiyak na isa ako. Kahit pamula pa sila sa pamilyang Maharlika ng Peacock. Sa tuktok ng isang bundok, isang binatang mga 18 o 19 na taong gulang ang nakatayo, may hawak na malaking maso, at nangingibabaw ang presensya. Ang kanyang mga mata ay walang takot, parang wala siyang kinikilalang henyo, kahit pa mula sa pamilyang Peacock. Siya ang isang maliit na overlord na kasikat ni na Yu Ziying, Yu Chongdo, at Guman. Habang lahat sa Yaoyu Secret Realm ay nakatingin sa pinagmulan ng liwanag, si Yehan ay hindi naiiba. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng liwanag na iyon. Ngunit,
Habang lahat ay nakatutok, bigla pang sumiklab ang isa pang ganoong liwanag sa ibang bahagi ng kalangitan, muling nakatawag pansin sa lahat. May isa na namang nakatawid. Nagulat si Yehan. 2 tao na ang sunod-sunod na nagtagumpay, tiyak na mas lalo nitong pinasiklab ang lahat. Sa mga oras na iyon, hindi lamang ang mga kalahok sa loob ng Yaoyo Secret Realm ang namangha. Maging sa kabisera, muling sumiklab ang kasiglahan. Ang pangalawang nakatawid ay walang iba kundi ang ika-4 na anak ng pamilyang Maharlika ng Peacock. Mukhang kailangan ko ng magsikap. Kumislap ang nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Yehan. Agad siyang sumugod sa isang bahagi ng kalawakan. Kasabay nito, yumanig ang lupa sa kanyang tinatahak, at gaya ng dati, inaakit niya ang kanyang mga biktima. Whoosh! Whoosh! Ang kanyang galaw ay parang kidlat, at ang mga numero sa kanyang ulo ay kumikislap ng mas maliwanag. Sa bawat dinaanan niya, nakukuha niya ang atensyon ng iba pang kalahok. Hoy! Isang 4 na Tribulation Demon Lord. Sino siya? Ang puntos niya ay nasa higit 700 na. Sino man siya, isa lang siyang maliit na demon venerable ng 4 na tribulation. Habang sunod-sunod ang mga nakakatawid, kung mahuhuli tayo, tiyak tayong matatanggal. Terra, agawin natin sa kanya. Habang nakikita ang papalayong likod ni Yehan sa kalawakan, nagningning ng pula ang mga mata ng ilan. Ang kanyang nakasisilaw na puntos ay nag-udyok sa kanilang kasakiman. Kabanata 2334. 700 puntos, ang taong ito ay talagang matapang, pero tamang-tama lang para makatulong sa atin. Ngayon na nakalusot na ang ikatlong prinsesa at ika-4 na anak, hindi tayo dapat mahuli ng malayo. Sa sandaling iyon, may 3 nakakatakot na figure na nakapansin din kay Yehan, at isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanilang mga mata. Siya pala. Nang sandaling iyon, nakita rin ni Yu Zongdo si Yehan sa kaliwang bahagi ng kawalan, at biglang sumili ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Talagang matapang ka, hindi nakita hinanap pa, bagkus ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, malamang tapos na ang araw ng kaiabangan mo. Nang marinig ito, nagkatitigan sina Ling Xiao at Ji Hangling. Sabi ni Ji Hangling, Yu Zongdo, ipapaalala ko lang, hindi madaling galitin ang taong ito. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa ganitong sandali, siguradong mabibigo tayo. Bakit, natatakot ba kayo sa kanya? Tugon ni Yu Zongdo na may pang-ooyem. Masakit man ang tapat na payo, pero sana pag-isipan mong mabuti. Sabi ni Ji Hangling. Siyempre, kung ipipilit mo pa rin, hindi ka namin pipigilan. Nakikipagtulungan kami sa iyo para sa puntos, pero hindi kami makikisawsaw sa personal mong alitan laban sa kanya. Sabi rin ni Ling Xiao, tama si Ji Hangling, Yu Zongdo. Kung nais mong sumugal, patawarin mo kami pero hindi kami makikasama. Nang marinig iyon, saglit na dumilim ang mga mata ni Yu Zongdo, at agad siyang nagsalita, kayo namang dalawa, hindi ba kayo naiinggit sa puntos ng taong ito? Kapag natalo natin siya, siguradong makakaabante kayo. Kung tutulong kayo sa akin na kalabanan siya, nangangako akong hindi ko kukunin ang kahit isa sa kanyang puntos. Basta't matinding masugitan siya, ang sinumang makapatay sa kanya ang makakakuha ng puntos. Pagkarinig nito, natahimik sina Ling Xiao at Ji Hangling. Samantala, tumigil muli si Yehan. Ramdam niya na habang dumaraan siya, marami ng matang tulad ng tigre ang nakatingin sa kanya mula sa likuran. At tama nga, matapos tumigil si Yehan, sunod-sunod na lumitaw ang mga titig na parang lobo. May kabuuang 5 pangkat na sumulpat sa kanyang paningin, pero ang pinakamalaki sa kanila ay wala pang 50 katao. Hehe, parang alam na niya na wala na siyang matatakbuhan. Mahigit 700 puntos, kapag nakuha natin siya, siguradong makakaabante tayo sa susunod na antas. Sa isang iglap, ang mga matang iyon na parang gutom na lobo ay naglabas ng nakakatakot na pulang liwanag. Si Yehan ngayon ang naging biktima sa kanilang mga paningin. Ngunit sa nakikita, mas lalong lumalim ang ngiti sa mga mata ni Yehan. Kung siya ang biktima, bakit hindi rin ba sila biktima sa kanyang mga mata? Ang 4 na tribulasyong ginoo ng demonyo ay amin. Ang iba, mags ilayo kayo. Biglang bumaba ang 3 figure. Ang 3 ito ay may mararangal na mukha at mapanghamong mga mata. Sa kanilang pagdating, naramdaman ng lahat ang isang makapangyarihan at mapanganib na aura. Mga tao mula sa maharlikang pamilya ng Peacock. Nang makita ang 3 binata, nagkatitigan ang 5 pangkat sa paligid. Hehe, akala ko kung sino ang nagyayabang, ikaw lang pala, Hanye. Sa oras na iyon, isa pang figure ang dumating tulad ng bagyo. Ang figurang tulad ng tore ay agad nakakuha ng atensyon ng lahat.
Guman, gusto mo bang makipag-agawan sa amin ng pagkain? Hindi nagbago ang ekspresyon ng tatlong binata mula sa maharlikang pamilya ng Peacock. Pagkarinig nito, bago pa man makapagsalita si Guman, dumating ang isang grupo ng malalakas na figure. Sa ganitong pagkakataon, paano kami mawawala? Sa kawalan, tinitigan ni Yehan sina Yu Zongdo at ang iba pa na nagsidatingan, at lalong lumaki ang ngiti sa kanyang labi. Ngayon ay napakalaki na ng linya ng mga kalaban, at pati si Yu Zongdo ay nakisali sa kasiyahan. Yu Zongdo, Ling Xiao, Ji Hanling. Bahagyang nagiba ang mga mata ng tatlong binata mula sa maharlikang pamilya ng Peacock. Hindi sila natatakot kay Guman lamang, pero kapag nadagdagan ng tatlong Panginoon, nagiging masalimuot na ang sitwasyon. Sa sandaling ito, tunay na malakas ang puwersa sa lugar na ito, pinakamalakas na grupo na nakaharap ni Yehan sa Yaoyu Secret Realm. Ang 5 pangkat ay may kabuoang mahigit 200 tao. Ang bawat leader nila ay tig-isang napakalakas na binata. Bukod pa roon, may 3 binata mula sa maharlikang pamilya ng Peacock. Bawat isa sa kanila ay nasa rurok ng 9 na tribulasyong ginoo ng demonyo. Kapag nagsanib ang 3, madali nilang mapapatay ang isang emperador ng demonyo. Dagdag pa rito, dumating pa ang 4 na Panginoon, sina Guman, Yu Zongdo, Ling Xiao, at Ji Hanling, hindi pa kasama ang 100 tauhan ni Yu Zongdo. Higit 300 tao na ang naroroon. Sa kanila, ang 3 binata mula sa maharlikang pamilya ng Peacock, si Guman, at si Yu Zongdo ang pinakamakapangyarihan. Ang kanilang lakas ay hindi pahuhuli, hindi bababa kaysa kay Zuyeking. Dahan-dahang tumingin si Yehan sa kanila. Malakas nga ang puwersa ngayon, pero ano bang saysay niyon para kay Yehan? Kabanata 2335. Hindi ba masyadong maingay ang kaguluhan ng taong ito? Ngayon ay nakatawag na siya ng pansin ng ilang makapangyarihang binata. Kung makuha siya ng mga iyon, siguradong hindi siya magtatagumpay. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 700 ang puntos ng taong ito. Kung mag-iingat lang siya, madaling aabot sa 1,000. Pero kung dito siya babagsak, siguradong malaking kasawian. Ang sitwasyong kinakaharap ni Yehan sa Yaoyu Secret Realm ay napansin din ng marami sa kabisera. Dahil sa kanyang kakaibang kilos, matagal na siyang binabantayan ng maraming mata. Ate Chen Liu, huwag kang mag-alala. Sa lakas ng malaking kontrabida, paano sila matatakot sa mga iyon? Sabi ni Xiao Li habang nakatingin kay Chen Liu na may bahid ng pag-aalala. Tinitigan niya si Yu Zongdo at ang iba pa ng may pang-uuyem. Si Yehan, kahit harapin ang 8 emperador ng demonyo, nakapatay siya ng 7 sa gitna ng paglusob, paano pa kaya ang mga isdang maliit na ito? Sana nga nag-aalala lang ako ng sobra. Huminga ng malalim si Chen Liu at muling tumingin sa kinaroroonan ni Yehan. Sa ibabaw ng kawalan, nagmamasid sa isa't isa ang 7 Panginoon. Ang 5 pangkat ay tila nakalimutan na nila, sapagkat sa lakas ni Yu Zongdo at ng iba pa, wala talagang halaga ang 5 pangkat na iyon. Hay! Sa wakas nakatagpo kami ng matatabang tupa, pero inunahan na pala kami ng mga halimaw na ito. Wala na kaming pag-asa sa 4 na tribulasyong ginoo ng demonyo. Nagkatitig din ang mga pinuno ng 5 pangkat. Sa di pagsasalita, sabay-sabay silang umatras. Napakadelikado ngang makipagsabayan ng puntos sa mga tulad ni Guman at Yu Zongdo. Ngumiti si Yehan at tumingin sa malakas na kampo sa kanyang harapan. Mukhang interesado kayong lahat sa mga puntos ko. Lahat kayo yata gustong patayin ako. Matapos iyon, tumuon ang kanyang mga mata kay Yu Zongdo. Kung may isa mang may pinakamalaking pagnanasang pumatay sa kanya, walang iba kundi si Yu Zongdo, isang tusong lobo na kapag nagkaroon ng pagkakataon, tiyak hindi palalampasan. Kung ayaw mong mawala ang buhay mo, kusang ibigay mo na ang mga puntos, malamig na wika ng 3 binata mula sa maharlikang pamilya ng Peacock. Puno ng kayabangan at walang pakialam ang kanilang mga mukha. Ngumiti si Yehan. May punto kayo, pero sa dami ninyo, kanino ko ba ibibigay ang mga puntos? Kuya Hanye, sa tingin ko hindi mo na kailangang ibigay. May darating din para kunin ang mga puntos mo. Sabi ni Yu Zongdo habang nakapikit ng bahagya ang mga mata't nakangisi. Ano sa tingin mo, sino ang may karapatang kumolekta? Kuya Zongdo, kilalang kilala mo talaga ako. Mahinang ngiti ni Yehan. Kung gayon, Kuya Zongdo, gusto mo bang ikaw mismo ang kumuha, o makikipagsabuatan ka sa iba? Sabi ni Yu Zongdo, extraordinaryo ang kakayahan ni Kuya Hanye, kaya't hindi ko siya minamaliit. Pero sa pagkakataong ito, tila kailangan mong dumaan sa isang pagsubok. Ibig sabihin, wala nang usapan. Ngiti ni Yehan. Wala. Unti-unting lumamig ang mga mata ni Yu Zongdo. Kuya Hanye, kapag nagkamali, kailangang magbayad.
May mga taong hindi pwedeng basta patayin o hamakin. Kapag oras na para maningil, hindi ka makakatakas. Sa narinig, malamig na ngumiti si Yehan. Mukhang nakalimutan na ng amo ng asong iyon ang sinabi niya sa Peacock Island. Pero kung gusto niyang maningil ng utang, wala akong magagawa kundi ipadala siya sa impyerno para makasama ang aso niya. Pagkarinig nito, hindi na natago ni Yuzongdo ang matinding pagnanais pumatay. Sige, tingnan natin kung kaya mong talunin ang amo ng aso. Kung galit sa'yo ang lobo, iisa lang ang hantungan mo, kamatayan. Nakita iyon ng tatlong binata mula sa maharlikang pamilya ng Peacock at bahagyang nag-iba ang kanilang mga mata. Ito ang batang demonyo ng apat na tribulasyon, baka nga may nakatagong kakayahan siya. Ngumiti ng malamig si Yehan at tumingin kina Ling Xiao at Ji Hongling. Kayo, sasama ba kayo sa gutom na lobong ito laban sa akin? Nagkatitigan sina Ling Xiao at Ji Hongling. Hanye, ito ang Yaoyo Secret Realm. Ikaw ang masyadong nakakaakit. Magaling, magandang pas siya. Tumango si Yehan. Pero kapag naging sakam kayo, tiyak na impyerno ang kapalit. Sana kayanin ninyo ang magiging bunga. Hanye, sa tingin mo ba sa harap ng kampong ito ay kaya ka pang lumaban? Malamig na tugon ni Ling Xiao. Hindi siya pinansin ni Yehan. Tumungo ang kanyang tingin kay Guman, puno ng alab ang mukha. Malaking mama, gusto mo ring umatake sa akin. Ngumisi si Guman. Hanye, nakakaakit talaga ang mga puntos mo. Pero hindi ko ugali ang mangapi ng sabay-sabay. Kung lalaban tayo, dapat patas. Kaya't hindi ako sasali sa laban na ito. Pero ang mga pangkat na ito. Tumingin si Guman sa 5 pangkat at agad bumuga ng nakakatakot na dugong aura. Hindi. Tayo pala ang pantirya ni Guman. Nanlaki ang mga mata ng mga pinuno ng 5 pangkat. Hehe, kapag nakuha ko ang mga puntos ninyo, makakaabante pa rin kayo. Ngumisi si Guman, at sa isang iglap, sumugod siya sa 5 pangkat. Nakita ito ni na Yuzongdo at ng iba pang ngunit hindi nagbago ang kanilang mga mukha. Kahit wala si Guman, sapat pa rin ang pinagsanib nilang lakas para pabagsakin si Yehan. Kabanata 2336. Ngayon, pagkakataon naman natin. Mabilis na tumingin si Yehan sa 6 na batang Panginoon sa harap niya, at biglang sumiklab ang matinding alab ng pakikipaglaban na kumalat sa buong mundo. Ngayong araw, sino man ang makakapatay sa akin ay makakakuha ng mga puntos. Oo, kayo? Sabay-sabay na kayong lumapit. Sabay-sabay na kayong lumapit. Nang kumalat sa buong mundo ang mga salitang iyon ni Yehan, agad na lumitaw sa kanyang kamay ang itim na bakal na pamalo. Isang hakbang siyang lumapit, malamig at matalim ang mga mata, at nakipagsabayan na para bang isang Diyos ng digmaan. Ang kanyang pakikipaglaban ay rumaragasa sa kanyang buong katawan. Kahit pasabay-sabay na harapin ang 6 na batang Panginoon, bakit siya matatakot? Higit pa roon, ngayong araw ay siguradong mapapatay si Yu Chongdo, ang gutom na lobo. Balak ba ng taong ito na hamanin ng mag-isa ang 6 na batang Panginoon? Medyo baliw yata siya. Totoo ngang natalo niya ng harapan si Suyeking at kahanga-hanga ang kanyang lakas, pero hindi ibig sabihin yun ay kayanan niyang tapatan ang pinagsamang puwersa ng 6 na ito. Sa lihim na lupain ng Yaoyo, nakatingin sila kay Yehan ng may matalim na tingin. Kahit hindi naririnig ng mga nasa labas ang kanilang pag-uusap, malinaw sa lahat na gustong harapin ni Yehan ng mag-isa sina Yu Chongdo at ang iba pang batang Panginoon. Totoo, medyo baliw nga. Kahit umurong na si Guman, nakakatakot at nakamamangha ang pinagsamang lakas ng 6 na iyon. Sa loob ng Yaoyo Secret Realm, nagngangalit ang mga mukha ng 6 na batang Panginoon. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang labanan ng sinaunang mga barbaro, at ang dagandong ng digmaan ay umaalingaw-ngaw mula sa kabilang mundo. Hamanin kaming 6 ng sabay-sabay, siraulo ba ang taong ito? Malamig na sabi ng 3 batang Panginoon mula sa Wangdo. Hindi nila mawari kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Yehan. Ang antas lamang niya ay 4 na kapahamakan ng demonyong hari. Bigla, sa gitna ng tensyon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kawalan. Isa na namang umangat, ang bilis. Napakunot noo si Ling Xiao. Sa isang bahagi ng Yaoyo Secret Realm, nakatingala ang ika-7 anak, pinagmamasdan ng makinang na liwanag na bumababa mula sa langit, bumabalot sa kanyang katawan. At sa sandaling iyon, ang bilang sa ibabaw ng ulo ng ika-7 ay lumampas sa 1,000 puntos. Hanye, hihintayin kita sa susunod na antas. Isang ningning ng pananabik ang sumilip sa marangal na mukha ni Cheesy. Alam niyang darating si Yehan, dama niya iyon sa kanyang Jiju, intuit ayon. Dahan-dahang naglaho ang katawan ni Cheesy sa kawalan ng Yaoyo Secret Realm hanggang sa tuluyang naglaho.
Sa sandaling iyon, 3 tao na ang sunod-sunod na umangat sa susunod na antas. Gawin na natin, sino mang makapatay sa kanya ay makakakuha ng kanyang mga puntos. Nag-echo sa kawalan ang malamig na tinig ni Yu Chongdo. Nang marinig ito, bumalik muli ang mga tingin sa nakakasilaw na liwanag kay Yehan. Sa isang iglap, nilamon ng matinding pagnanais na pumatay ang kinalalagyan ni Yehan. Habang may mga umaangat, ang makinang na puntos sa ulo ni Yehan ang siyang naging sanhi ng kanilang matinding pagnanasa. Kung sino man ang magsanib, unahin nating patayin siya para makuha ang puntos. Biglang tumaas ang pagkapuot ng 3 batang Panginoon mula sa pamilyang Maharlika ng Peacock. Sa isang iglap, lumipad sila na parang 3 puting kidlat at agad sumugod kay Yehan. Ang kanilang mga atake ay umaapaw at mabagsik, bumalot kay Yehan mula sa lahat ng direksyon, walang matatakasan. Patayin siya. Kasunod noon, sumugod din ang 3 kasama ni Yu Chongdo. Pinili ni Yehan na harapin silang 6, kaya natural lamang na nais ni Yu Chongdo na tapusin siya. Sa tingin niya, sa pinagsamang lakas nila, siguradong mamamatay si Yehan. Lalo niyang inaasam na makuha iyon. Hindi rin nagpahuli sina Ling Xiao at Ji Hangling. Sumabak din sila laban kay Yehan para sa puntos. Natural, ayaw nilang maaga ng 3 batang Panginoon mula sa pamilyang Peacock ang puntos ni Yehan. Buzz! 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 Sa isang saglit, yumanig ang kawalan. Ang mga atake ng 6 na batang Panginoon ay nakakatakot. Habang lumalapit ang kanilang puwersa kay Yehan, ang espasyo sa harap niya ay tila nabiyak at napilipit ng mga nakakatindig balahibong puwersa. Liwanag ng alitaptap, nangangahas makipagpaligsahan sa araw at buwan. Malamig na ngumiti si Yehan. Bigla niyang inihampas ang hawak na pamalo. 3 pamalo ng Hanyuan, bugzo ng bughaw na dagat. Mabagsik na hamampas ang kapangyarihan ng pamalo sa kawalan. Ang puwersang iyon ay parang dambuhalang alon na sumabog mula sa bughaw na dagat, kumalat ng walang humpay, mabagsik at walang katapusan, para bang lilipulin ang lahat ng puwersa sa mundong ito. Sa isang iglap, lahat ng mabagsik na atake ng 6 na batang Panginoon ay nasalubong at napigilan ng dumadagandong na puwersang iyon, na parang isang hindi matitinag na pader na bakal. Kabanata 2337. Paanong posible iyon? Nagulat ang 3 batang Panginoon mula sa pamilyang Maharlika ng Peacock. Ang nakakatakot na puwersa na bumalot sa kanila ay nagparamdam ng kawalan ng magawa. Iyan ba ang lakas na dapat ay taglay lamang ng isang 4 na kapahamakan ng demonyong hari? Sa sandaling iyon, hindi rin maitago ang pagkabigla ni na Yu Chongdo at ng 3 pa. Matapos nilang personal na makipaglaban kay Yehan, doon nila tunay na naramdaman ang hindi pangkaraniwang lakas nito. Sa isang hampas lamang, naitaboy niya ang sabayang atake ng 6 na batang Panginoon. Nablock niya ang atake ng 6 na batang Panginoon. Nang makita ito mula sa lihim na lupain ng Yaoyo, nabigla ang mga nanunood sa kabisera. Alam na nilang kakaiba ang lakas ni Yehan, ngunit ang makita siyang umabot sa ganitong antas ay higit pa sa kanilang inaasahan. Sa banal na bundok, bahagyang nanikip ang mga mata ng lahat ng malalakas mula sa pamilyang Peacock. Ang binatang ito na isa lamang 4 na kapahamakan ng demonyong hari ay nakagulat sa kanila. Alam nila kung gaano kakilakilabot ang lakas ng 6 na iyon, at hindi dahil mahina sila kaya na-block ang kanilang atake, kundi dahil ang lakas ni Yehan mismo ay napakabagsik. Huwag kayong magpigil. Ang lakas niya ay hindi gaya ng iniisip ninyo. Sa malamig na tinig ni Yu Chongdo, nagseryoso na ang 3 batang Panginoon ng pamilyang Peacock. Hindi na nila itinuring si Yehan bilang isang 4 na kapahamakan ng demonyong hari, kundi bilang isang tunay na demonyong emperador. Sa isang iglap, mas mabagsik na aura ang sumabog mula sa 6 na batang Panginoon. Ang kanilang mabangis na demonikong puwersa ay dumaloy sa kanilang mga palad at lumabas bilang nakakapangangilabot na enerhiya. Shi! 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 6 na makinang na liwanag ang pumutok sa kawalan, taglay ang walang hanggang puwersa ng demonyo. Ang paligid ni Yehan ay napuno ng gumugulong na demonyong enerhiya, at ang ihip ng hangin mula rito ay nagpaginite ng isang bagyong pumupunit sa kalawakan. Nakahawak si Yehan sa itim na bakal na pamalo, malamig ang mga mata. Sa paglapit ng 6 na makinang na liwanag, bahagyang nanginig ang kanyang kamay, at agad na sumiklab ang nakakatakot na demonikong kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Lahat ng iyon ay nagtipon sa bakal na pamalo. Sa isang iglap, nag-apoy ng pula ang pamalo, parang isang nagngangalit na pulang dragon. Ang mabangis nitong aura ay nagbigay kay Yehan ng anyong parang sinaunang halimaw na gumigising mula sa pagkakatulog. Ang bakal na pamalo ay tuluyang nagkulay pula, at may halong gintong liwanag. Kasunod nito, mariing tinapakan ni Yehan ang kawalan.
Isang nakakatindig balahibong pagyanig ang sumabog. Ginamit niya ang puwersang iyon para itaas ang pulang pamalo at sumugod na parang multo, sobrang bilis kaya tuluyang nawala sa paningin ni Yu Chongdo at ng iba pa. Hindi maganda. Sumagi sa isipan ng 6 na batang Panginoon ang matinding kaba. Lubos na nawala sa kanilang paningin ang anino ni Yehan. Ang pulang liwanag ay biglang lumitaw sa harap ng 3 batang Panginoon ng pamilyang Peacock. 3 pamalo ng Hanyuan, galit ng dragon na umiwagayway. Sumalpok ang mabagsik na pulang enerhiya na may nakamamatay na puwersa. Nagbago ang kulay ng mga mukha ng 3 batang Panginoon mula sa pamilyang Peacock. Sa harap ng ganoong kabagsik na atake, dama nila ang amoy ng kamatayan, halos walang takas. Ha! Ha! Ah! Sumigaw sila ng buong lakas, ibinuhos ang lahat ng kanilang kapangyarihan para salubungin ang dumadagandong na pulang enerhiya. Rumble! Yumanig ang buong paligid. Ang banggaan ng mga puwersa ay nagpasabog ng mga bitek sa kawalan. Ngunit sa ilalim ng mabangis na atake ni Yehan, walang kalaban-laban ang depensa ng 3 batang Panginoon. Tuluyang tumama sa kanila ang pulang enerhiya. Agad silang nagsuka ng dugo, at parang tinamaan ng kidlat, tinapon silang 3 pabalik ng halos 10,000 metro. Sa isang hampas lang, malubhang nasugatan ang 3, nabasag ang maraming buto sa kanilang katawan dahil sa puwersa ng pagyanig. Anong klaseng kapangyarihan ito? Habang pinagmamasdan ng pulang enerhiyang bumabalot sa katawan ni Yehan, lahat ng nakasaksi ay hindi maitago ang pagkabigla sa kanilang mga mata. Kabanata 2338. Ang kapangyarihan ng demonyo. Sa banal na bundok, kumislap ang mga mata ng mataas na pari, at hindi niya napigil ang mahigpit na ipitin ang kanyang mga palad. Sa wakas, nakumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Yehan, siya ang nagmamay-ari ng kapangyarihan ng halimaw na kanyang hinulaan. At higit pa roon, ang kapangyarihan ng halimaw na iyon ay kapangyarihan ng isang demonyo. Kapangyarihan ng demonyo. Walang sino mang henyo sa 8 maharlikang pamilya ang nagkaroon ng ganitong uri ng lakas. Ang ganitong talento ay sapat na para seryosohin nila. Punong pari, tila totoo ang iyong hula. Ang kapangyarihang ito ng demonyo ay talagang nakagugulat. Nakatayo si Haring Daming na nakapulupot ang mga kamay sa likod, at si Yehan lamang ang laman ng kanyang maringal at kakaibang mga mata. Ngunit habang nasusugatan ng malubha ni Yehan ang 3 batang Panginoon ng pamilyang Peacock sa isang hampas, dumating din mula sa kanyang likuran ang atake ni Yu Chongdo, Ling Xiao, at Ji Hongling. Ang nakakatakot na puwersa ng kanilang sabayang pag-atake ay bumagsak ng buong lakas. 3 pamalo ng Hanyuan, durugin ang libu-libong hukbo. Sa iglap ng pagharap ni Yehan, pumalo ang pulang pamalo sa kanyang kamay, at mga alon ng nakamamatay na kapangyarihan ang kumalat na parang dagendong ng dagat. Muli, isang nakabibinging pagyanig ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Wow! Tumilapon ang mga dugong parang mga palaso mula sa bibig ni Yu Chongdo, Ling Xiao, at Ji Hongling. Naitapon silang parang mga saranggolang naputol ang tali, at umatras ng wala sa sarili sa ilalim ng mabagsik na pag-atake ni Yehan. Kagaya ng 3 batang Panginoon ng Peacock, sila rin ay malubhang sugatan. Hindi pinatay ni Yehan ang mga kasapi ng pamilyang Peacock. Alam niyang magiging napakabigat ng gulo kung papatayin niya sila. Mapatla ang mga mukha ni Yu Chongdo at ng iba, habang maririnig ang tunog ng nababasag na mga buto sa kanilang katawan. Nakita ito ng 3 batang Panginoon ng pamilyang Peacock sa malayo, at labis silang kinilabutan. Ang takot kay Yehan ay umabot na sa puntong hindi na nila magawang makipaglaban pa. Umalis tayo. Agad na tumakas palayo ang 3. Kahit ikahiya pa ng kanilang pamilya ang pagtakas na iyon, mas mabuti na iyon kaysa mamatay. Nakita ito ni Yu Chongdo at lalo silang nayanig, kahit 6 na sabay-sabay ay hindi nakayanan si Yehan, paano pa silang 3 na lang ang natira. Sa mga mata ni Ling Xiao at Ji Hongling, lumitaw ang pagsisisi. Ang resulta ng pang-uudyok kay Yehan, isang halimaw, ay kapahamakan. Tumakas. Sa isang iglap pareho nilang naisip ito at sabay na tumakas sa malayo, hindi na nag-abala pang sabihan si Yu Chongdo. Kasunod nito, umatras din ang 100 tauhan na binuo ni Yu Chongdo. Bilang mga saksi, naramdaman din nila ang bangis ni Yehan, at natakot silang madamay. Mga duwag. Nang itim ang mukha ni Yu Chongdo. Siya na lang ang natira laban kay Yehan, at sa puntong ito, nakaramdam din siya ng panghihinayang. Hehe. Kapag bumagsak ang puno, nagsisiliparan ang mga unggoy. Yu Chongdo, ito ang bunga ng iyong kagagawan. Sa sandaling iyon, tapos na ang laban ni Guman, at umabot na sa 1,000 ang kanyang puntos. Bumaba ang isang makinang na liwanag mula sa langit, bumalot sa kanya. Hanye, sa susunod na antas ay makikipagtagisan ako sa iyo.
Unti-unting naglaho ang anino ni Guman mula sa lihim na lupain ng Yaoyo. Hindi lang siya, nakapasok din sa susunod na antas sina Yu Ziying at ang batang Overlord habang nakikipaglaban si Yehan kina Yu Chongdo at iba pa. Mula simula hanggang wakas, nakatutok ang tingin ni Yehan kay Yu Chongdo. Sa mundong iyon, silang dalawa na lang ang natira. Hindi mahalaga kung makatakas ang iba, pero si Yu Chongdo, kailangang mamatay siya ngayon. Kuya Zongdo, tila ako ang panalo ngayon, malamig ng ngiti ni Yehan habang naglakad papalapit na tanda ng bakal na pamalo. Nanigas ang mukha ni Yu Chongdo at nagtanong, Kuya Hanye, wala na ba talagang puwang para pag-usapan natin ito? Wala. Umiling si Yehan, may nakakalokong ngiti sa labi. Ikaw mismo ang nagsabi, kapag nagkamali, kailangang bayaran ang halaga. Kaya ngayon, ikaw ang sasalo sa kaparusahan. Kasabay ng kanyang salita, isang nakamamatay na pag-atake ang biglang bumagsak mula sa kawalan patungo sa kinaroroonan ni Yu Chongdo. Nabahala ang huli, at agad na umatras paitaas sa kawalan. Kuya Zongdo, ang mga puntos mo ang kukunin ko. Sa susunod na saglit, sa ilalim ng takot na titig ni Yu Chongdo, bumagsak ang pamalo ni Yehan. Ang lugar na kinatatayuan nito ay gumuho, at isang makapal na ulap ng dugo ang sumabog sa kawalan. Nagkalat ang dugong parang hamog, at ang espasyo ay nasira at nagbaluktot sa ilalim ng isang hampas ni Yehan. At si Yu Chongdo, na nakatali sa kanyang pag-atake, ay walang kalaban-laban na napatay sa isang bug zone ng Bagsik. Kabanata 2339. Nakatayo si Yehan na nakahalukip-kip ang mga kamay sa kanyang likuran, matapos pugutan ng panganib si Yu Chongdo, siya na ngayon ang nasa yugto ng pag-angat. Sa isang iglap, ang bilang sa itaas ng ulo ni Yehan ay kumislap ng malakas, mula mahigit 700 puntos ay biglang naging 1,000 puntos. Naabot na niya ang sukdulan. Ngunit, sa sandaling makaabot ka ng 1,000 puntos, mapipilitang lisanin ang Yaoyu Secret Realm, at mawawala ng saysay ang lahat ng sobrang puntos. Mula sa kalangitan, isang nakakasilaw na liwanag ang bumaba sa kinaroroonan ni Yehan, binalot siya nito na para bang naliligo siya sa isang mainit at kaaya-ayang baybayin. Patay na si Yu Chongdo, mukhang nabawasan na naman ng isang makapangyarihang henyo ang kabisera. Tinitigan si Yehan na nababalutan ng liwanag, unti-unting kumupas ang gulat sa mga mata ni Wang Dashong. Sayang, kung sa lakas niyo, kaya niyang umangat. Pero malas siya't nakatagpo ng halimaw na ito, isang henyo na may kapangyarihan ng demonyo. Hindi lang sa tigang na lupain, kahit sa sakop ng 8 maharlikang pamilya, bihira ang ganitong nilalang. Tama, siya na marahil ang pinakamatingkad na Dark Horse sa digmaan ng 10 lahi. Kahit hindi siya kilala dati, pagkatapos ng digmaan, kahit hindi man siya mapasama sa 10 pinakamalalakas sa talaan ng mga ligaw na nilalang, tiyak na makikilala siya ng libo-libong lahi sa kagubatan ng pagkabihag. Sa ilalim ng mga titig mula sa kabisera, tuluyan ng nabalot ng liwanag si Yehan. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo hanggang sa tuluyang nawala sa Yaoyu Secret Realm. Ate Chen Liu, nakalampas din ang malaking kontrabidang yun pero hindi siya unang pwesto. Sa lakas ng kontrabidang yun, dapat siya ang nasa una. Inis na sabi ni Xiao Li habang nakatingin sa naglahong si Yehan. Ngumiti si Chen Liu at mahinahong tumugon. Ayos na rin yun. Tere na sa Wanyao Terrace, doon magsisimula ang susunod na labanan. Naramdaman ni Yehan ang biglang bigat sa katawan, at nang idilat niya ang mga mata, nasa isang sinaunang plataporma ng digmaan na siya. Sa gilid nito, nakasabit ang isang bandilang may nakasulat na malaking, 7, simbolo ng ika-7 plataporma. Sa paligid, may 10 plataporma, bawat isa ay may malinaw na tanda. Pagmasid niya, halos nasa gitna na sila ng kabisera, isang napakalawak na liwasang may lawak na 10 milya. Ang buong tanawin ay napakamalawak at napakagarbo, animoy isang sinaunang larangan ng digmaan. Sa paligid ng liwasan, nagsisidagsaan ang maraming pigire, papalapit sa mga plataporma. Ito na ba ang susunod na yugto matapos ang pag-angat? Bulong ni Yehan. Mula sa 9 na plataporma, 6 dito'y may mga kabataang nakaupo ng nakapikit, naghahanda para sa laban. Nakita niya sina Kizi, Yu Ziying, at Guman. Ang 3 pang nakaupo ay hindi niya kilala. Sila ang mga nakakuha ng 1,000 puntos at naunang lumabas sa Yaoyu Secret Realm. Dahil si Yehan ang ika-7 nakalabas, inilagay siya sa ika-7 plataporma, isang pribilehiyo para sa mga nasa top 10. Kaagad niyang tiningnan ang plataporma 1. Doon nakaupo ang isang babae, higit pang maganda kaysa kay Chen Liu, nangingibabaw ang kanyang marangal na anyo. Ramdam ni Yehan ang nakakapasong presensya ng babae, isa siyang emperador demonyo, at marahil hindi lang basta-basta kundi isang batang emperador demonyo.
Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yehan ng henyo sa antas ng Emperador Demonyo. Natural lamang na siya ang unang nakalabas mula sa Yaoyu Secret Realm. Pagkatapos ay tumingin siya sa plataporma 2. Nandoon ang isang binatang nakaupo rin, at tulad ng babae, isa ring Emperador Demonyo. Karapat-dapat nga sa lahing Peacock Royal Family. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Yehan. Dalawa agad sa kanila ay Emperador Demonyo. Sinundan niya ng tingin si Kizzy. Tulad ng dati, nababalutan pa rin ito ng misteryo, hindi matano ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa plataporma 4, nandoon si Yu Zing. Dati, malinaw pa kay Yehan na isa siyang na tribulasyong Panginoon Demonyo. Pero ngayon, hindi na niya mabasa ang antas nito. Mukhang mas kapanapanabik ang susunod na labanan kaysa sa Yaoyu Secret Realm. Ngumiti si Yehan. Sa plataporma 5, isang kabataang nasa edad 18 o 19 ang nakaupo, isang rurok ng na tribulasyong Demon Venerable. Namumukod tangi ang kanyang tapang, at lalo pang nakakadagdag sa pangangilabot ang dambuhalang maso sa kanyang tabi. At sa plataporma 6, naroon ang malaking tao na si Guman. Maganda ang impresyon ni Yehan sa palaban na ito. Kabanata 2340. Isa-isa niyang sinuri ng mata ang mga tao sa paligid, ngunit hindi na masyadong nag-isip pa si Yehan. Ang dahilan ng kanyang paglahok sa digmaan ng 10 lahi ay dahil sa 7 anak. Kung nais niyang makuha ang dugong korona ng Phoenix, kailangan niyang harapin mismo at talunin ang 7 anak. Tungkol naman sa ranggo ng 10 pinakamalalakas sa talaan ng mga ligaw na mandirigma, hindi iyon gaanong mahalaga para kay Yehan. Umupo rin siya ng nakalupasay at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga. Samantala, sa loob ng Yaoyu Secret Realm, nagpapatuloy pa rin ang mabagsik na laban para sa puntos. 7 pa lamang ang umuusad, ibig sabihin ay 73 pwesto na lamang ang natitira. Kapag nakumpleto na ang 100 kalahok sa liwasan, kahit makabuo pa ng 1,000 puntos ang iba, hindi na sila kwalipikadong umusad. Isipin na lang, 10,000 kalahok sa Yaoyu Secret Realm ang naglalaban para sa 73 pwesto. Gaano kabanggas ang tagpo? Maya-maya, lumabas ang isa pang nakapagtamo ng 1,000 puntos at dumating sa plataporma 8, isang batang ginoo mula sa Peacock Royal Family, nasa rurok ng na tribulasyong Demon Sovereign. Kasunod nito, lumitaw din sa plataporma ang isa pang kalahok, si Zuyeking, na minsan nang nakalaban ni Yehan sa Yaoyu Secret Realm. Ngunit sina Ling Xiao at Ji Hongling ay wala pa ring anino. Gayunman, naiintindihan din na dahil parehong malubhang sugatan ang dalawa sa kamay ni Yehan, kahit umabot man sila sa 1,000 puntos, mahihirapan na silang makalabas bilang ika-10. Sa pagdating ni Zuyeking, siyam sa 10 sinaunang plataporma sa malawak na liwasan ay mayroon ng nagmamay-ari. Tanging ang 10 nanguna lamang ang makakaupo dito. Nagmasid si Zuyeking sa paligid, ngunit nang tumama ang kanyang paningin kay Yehan, nanigas ang kanyang mga mata. Sa laban nila noon sa Yaoyu Secret Realm, naranasan niya mismo ang nakakatakot na lakas ni Yehan. Sa kasalukuyan niyang antas, wala siyang laban dito. Kung wala siyang bagong pag-usad, tiyak na hindi siya makakasabay. Siyempre, hindi pa niya alam na kahit pinagsanib ang puwersa ni Yu Chongdo at ng 5 batang ginoo, lahat sila ay nabigo sa kamay ni Yehan. Kung alam niya iyon, baka wala na siyang kahit anong pag-asa sa kanyang puso. Sa plataporma 7, nakapikit si Yehan habang inaayos ang hininga. Kahit hindi nabawasan ang kanyang lakas sa mga laban sa loob ng Yaoyu Secret Realm, ramdam pa rin niya ang bahagyang pag-usad ng kanyang antas, mula sa 4 na tribulasyong supreme. Kapag naisip-sip niya ang huling lakas mula sa batong puso, tiyak na maaabot niya ang 5 tribulasyong supreme. Di nagtagal, may isa pang umabot sa 1,000 puntos at pumwesto sa plataporma 10, isa ring henyo mula sa Peacock Royal Family. Dahan-dahang iminulat ng ilan sa mga nakapikit ang kanilang mga mata. Sa plataporma 1, inikot ni Ao Zishuan ang kanyang magandang mga mata sa 10 plataporma. Nang tumama ang tingin niya sa plataporma 7, doon siya napatigil. Sa 8 iba pa, pamilyar na siya, ngunit si Yehan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya. 4 na tribulasyong Panginoon Demonyo, at nakalusot pa. At isa pa sa 10. Kumislap ng interes ang mga mata ni Ao Zishuan. Kahit pansamantalang ika-7 si Yehan, ang kanyang mababang antas at kasalukuyang tagumpay ang pinakanakakagulat sa lahat ng kalahok. Ngumiti ng may pagkamapaghimagsik si Ao Zishuan. Kakaibang tao. Sa kasaysayan ng digmaan ng 10 lahi, lagi may nakakasama sa top 100, pero wala pang 4 na tribulasyong demonyo, lalo na't nakapasok pa sa top 10. Sino kaya ang lalaking ito? At ang taong may mas malakas na talento kaysa sa walang katiyakan, makakausad din kaya?
Nakatingin siya ng diretso kay Yehan, tila ikinandado na ang kanyang paningin dito. Kung hindi lang niya mismo nasaksihan ang lakas ni Yehan, mahirap paniwalaan na ang isang apat na tribulasyong demonyo ay aabot sa ganitong taas. Lumipas ang oras habang naghihintay. Dumami pa ang mga nakapagtamo ng 1,000 puntos, ngunit wala na silang karapatang umupo sa 10 plataporma. Karamihan sa mga huling nakalusot ay pawang mga nasa antas ng 9 na tribulasyong Demon Venerable. Maging sina Ling Xiao at Ji Hangling ay lumitaw rin. Kung hindi lang natin nakasalubong si Hanye, baka nakapasok pa tayo sa 10 singsing, malamlam ang tinig ni Ling Xiao. Malubha silang nasugatan ni Yehan at bahagya lamang nakatipon ng 1,000 puntos. Maswerte na't buhay pa tayo. Hindi ko na uulitin ang pagpapaloko sa hayop na yon. Sabi ni Ji Hangling, nanginginig habang nakatingin kay Yehan sa plataporma 7. Samantala, sa gilid ng liwasan, dumagsa ang mga manunood mula sa kabisera. Dito ay daraos ang labanan ng nangunang 100 upang alamin kung sino ang magiging 10 pinakahenyo. At ang mga laban dito ay higit pang kapanapanabot kaysa sa Yaoyu Secret Realm. 78 na ang nakalabas, 2 na lang at magsisimula na ang paligsahan. 10 sa kanila ang tunay na mga halimaw. Maliban na lang kung may mangyaring kababalaghan, sila na ang nakatakdang bagong top 10.